Yung tatlong suspects mga kababayan sa pag-kidnap at pagpatay sa isang Chinese steel magnate na si An Sun Ke at ang kanyang driver, naulog na po sa kamay ng ating mga authorities, ng ating PNP. So congratulations po sa ating PNP. Mag-iisang linggo base sa kasinungalingan mga kababayan. So ito yung patunay na kung may nangyari mang krimen mga kababayan, maagap ang ating mga authorities ngayon. What about si Senator Amy? O nakipag-picture-picture lang. Kasi siyempre, mga kababayan, mga politiko sila. Ang mga politiko at kilalang tao, marami ang mga nakikipag-picture-picture. Hindi na ngulugan na kasabwat na. Kasi nga po, nung ako David Tan Liao, so Chinese din siguro po ito, mga kababayan, sa itsura makikita po ninyo at saka sa pangalan. Tapos yung biktima, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Joke time muna po tayo. Padala ni Randy Fahigal. Ang titulo ng kanyang joke mga kababayan, conclusion. Gumawa yung isang bata ng eksperimento. Dinukpok niya yung hindalaki ng paa ng kanyang alagang pusa. Siyempre, yung reaksyon ng pusa po, humiyaw ng malakas at nagtatakbo. Ngayon, ginawa rin niya ito sa kanyang alagang aso. Pinukpok din niya ng hinlalaki. Siyempre, parehas yung reaksyon. Humiyaw at nagtatakbo. Pangatlo, sa tao na, pinukpok ng bata yung hinlalaki ng kanyang tatay. Humiyaw din. Sabi ng bata, I therefore conclude na ang hinlalaki ay konektado sa bibig. Magaling yung bata. Naturuan ng tama. Yung tatay niya, hindi lang umiyaw, tumakbo rin kasi. Parehas ng pusa at aso. Konektadoan niya. Butit hindi siya napalo ng tatay. Pinasensya na lang. Kasi po, eksperimento sa science. Konektadoan niya talaga. Yung paa, yung inlalaki, konektado sa bibig, sa bunganga. Ayos. Matik na po. 200 pesos. Send mo na lang sa akin yung GCash number mo. Ito na, kasali ka na rin sa monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 yung cash prize. Pag hindi nabunot, kasali ka pa rin sa grand draw natin. Sa December, 10,000 pesos ang grand prize. Bueno, dito na tayo mga kababayan sa ating topic. Yung tatlong suspects mga kababayan sa pag-kidnap at pagpatay sa isang Chinese steel magnate na si An Sun Ke at ang kanyang driver, naulog na po sa kamay ng ating mga authorities, ng ating PNP. So congratulations po sa ating PNP. Mag-iisang linggo mga kababayan after na mangyari yung kidnapping at pagpatay, naulog na po agad sa kamay ng ating mga otoridad. So ito yung pagpapatunay. Kasi mga kababayan, laging ginagamit na isyu ng mga Duterte at ng mga DDS ang paglala daw ng krimen. Kasi ang gusto nilang sabihin, pinalalabas nila na sa pag-upo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi weak leader ang kanilang sinasabi, bumalik yung droga, bumalik yung krimen. At hindi na safe ang mga kalsada natin. Yan ang laging sinasabi po nila. Kahit doon sa itim na political ads ni Amy Marcos, kung saan ini-endorse mga kababayan doon, si Amy Marcos ni Sara Duterte, yun ang tema. Nasabi ng Palasyo Malacanang, fake news niya, base sa maling data, base sa kasinungalingan mga kababayan. So ito yung patunay na kung may nangyari mang krimen mga kababayan, maagap ang ating mga authorities ngayon sa pagbigay ng solusyon, sa pagtugis sa mga suspect. Sabi nga natin, ang patunay na magaling ang Marcos administration nahulog sa kamay ng ating gobyerno at naipakulong
yung barkada ni Digong na si Pastor Apollo Quiboloy. Mismong si Digong nahulog sa kamay ng ICC. Yun ang napakalakas na patunay. Ngayon, going back dito sa balita ngayon, so nahuli na po. And after na mahuli po ang mga suspect, lumitaw yung mga pictures po. Kasama yung suspect sa kidnapping at pagpatay kay Anson Ke. Lumitaw yung mga pictures na kasama si Amy Marcos saka si Harry Roque. May picture sila, mga kababayan. Yan po. Yan ang mga suspects. Itong tatlong ito, mga kababayan, nahuli sa Palawan. At biglang lumitaw ito, published by Impact Leadership. Ayan o, basahin natin. Photos of Liao with Amy Roque surface following surrender in Anson Ke case. Surrender or nahuli? Kasi sa unang report, mga kababayan, ito yung balita ng Brigada News FM Manila. Ito yung unang balitang lumabas kanina, 22 hours ago. Just inanunsyo ng Philippine National Police na hawak na nila ang tatlong suspect sa pagdukot at pagpatay sa Chinese steel magnate na si Anson Ke at kanyang driver. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, pinaplanuhan ang krimen Enero pa lamang ngayong taon. Kinalala ang mga suspect, Richardo Austria David alias Richard Tan Garcia at kanyang bayaw na si Raymart Katikista. Naaresto ang dalawa nitong April 18 sa Purok, Sambuton, Barangay 4, Rojas, Palawan. Samantala, sumuko na rin sa PNP Anti-Kidnapping Group. Sumuko yung isa. Ang isa sa primary suspect sa krimen na si David Tan Liao alias Chang Jiang. Ito po, mga kababayan, si Liao. Ayan po. Yan siya, mga kababayan. Nakipag-picture-picture po kay Senator Amy Marcos. Tapos noon, kay Harry Roque. So, ang tanong ngayon, kilala ba nito? Kilala ba ni Harry Roque itong si Liao? What about si Senator Amy? O nakipag-picture-picture lang? Kasi siyempre, mga kababayan, mga politiko sila. Ang mga politiko at kilalang tao, marami ang mga nakikipag-picture-picture. Hindi na ngulugan na kasabwat na. Kasi nga po, nung ako nasa mainstream pa, nasa media, nasign ako sa isang probinsya dito sa amin as station manager. Tapos may nag-invite sa akin sa isang dinner. Siyempre, yung nag-invite, kasama ko sa radyo. Tapos may kasamang mga personalities. Bago ako nung na-assign doon, may mga personalities hindi ko man kakilala, pero kakilala nila. Then after several months, mga kababayan, may nangyari pong huldapan at yung mastermind, mga kababayan, ng huldapan doon, sabi ng mga pulis at nung kasama ko sa radyo, yun na niyang nakasalo natin yun sa dinner. Ganon, mga kababayan. So, hindi nangangulugan pag nakasama sa picture, kilala na talaga. Hindi ko man yun kilala. So, dito, ganon din. But because of the arrest, mga kababayan, at pag-surrender ng mismong prime suspect, nagsipagnitawan po ito. Picture ni Liao with Harry Roque. Yan o. Saka yung kasama si Amy Marcos, nagpa-picture sa kanya. Ang nag-publish nito, Impact Leadership, para lang alam ninyo. Yan o. Sino to? Sabi dito. Sa report, mga kababayan, ng Impact Leadership, photos of Liao with Amy Roque surface following surrender in Anson Ke case. Yan. Photos of David Tan Liao with Senator Amy and former presidential spokesperson Harry Roque surfaced online over the weekend following Liao's surrender to authorities in connection with the kidnapping and killing of Filipino-Chinese businessman Anson Ke and his driver Armani Pabilio. So, mahiwaga, mga kababayan, itong si David Tan Liao. So, Chinese din siguro po ito, mga kababayan. Sa itsura, makikita po ninyo, at saka sa pangalan. Tapos, yung biktima, Chinese businessman. So, sila-sila man lang po. Sila-sila, nagbibiktimahan. You see? Although, itong si Anson Ke, Filipino-Chinese na siguro to. Matagal na rito sa Pilipinas eh. Iwan natin itong si David Tan Liao. Malamang matagal na rin. Kasi, tingnan ninyo, nakakalapit siya sa mga known politicos, political personalities. Kaya sabi rito sa balita, Liao, a Chinese national also known as Xiao Changjiang, Yang Jiamin, and Michael Agadyong is one of the 3 suspects now under police custody. The Philippine National Police confirmed. So nag-voluntarily surrender siya, voluntarily surrendered
kahapon at inako niya ang kanyang partisipasyon sa krimen. So positive po. Na-identify kasi siya, mga kababayan, based sa CCTV. Na-capture siya, mga kababayan, sa CCTV. Yan ang mga itsura nila, mga kababayan. So sabi po ni PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo na itong si Liao natakot sa kanyang buhay, incited personal reasons for coming forward, kaya sumurrender siya. Meanwhile, two other suspects, si Richardo Austria David and Raymart Katikista, were arrested. So malamang nauna itong si Richardo Austria at inginoso itong Chinese national na to na si Liang, kaya sumuko, mga kababayan, kasi siyempre bistado na siya. So naaresto sila ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Roxas, Palawan noong Friday. So tama, Friday, naaresto sa Palawan yung mga kasabwat, mga Filipino yon. Then yung prime suspect na Chinese, sumuko kahapon. So nauna, inginoso na nga po, kaya sumuko na lang. So sabi dito sa balita, authorities are still searching for two more Chinese nationals believed to be involved in the crime. CCTV footage and forensic evidence led to the identification of suspects and the discovery of the victims' bodies sa Rodriguez Rizal noong April 9. The victims were last seen March 29 after leaving Quez office sa Valenzuela City. A ransom demand of $20 million was sent to Quez family via WeChat the following day. So lahat itong three suspects are now facing 2 counts of kidnapping for ransom with homicide and inquest proceedings have been conducted at the Department of Justice. Ngayon, pinasalamatan ng pamilya Ke yung ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si PNP Chief General Romel Francisco Marbil and the police for their swift response. Nakita ninyo, mga kababayan, talagang mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang pinasalamatan kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mahigpit na inutusan si General Marbil, tugisin agad-agad at iharap sa hustisya, mga kababayan, itong mga suspects na responsible sa pagpatay, kidnapping at pagpatay dito sa negosyanteng Chinese. So makikita ninyo ang pag-observe ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa rule of law. Kasi kung previous administration yan, baka natulad na po sa mga biktima ng war on drugs, EJK, di ba? So walang ganon, mga kababayan, kaya malabo yung advertisement, itim political ads ni Amy Marcos at saka ni Sara Duterte na binabalot na tayo, yun ang pinalilitaw nila, binabalot na tayo ng kadiliman. Yung kadiliman po na referring to crimes, yung litrato po ng isang prime suspect kasama si Amy, saka si Roque, si Harry Roque. Yan Kaya talaga mapapaisip ka. Anong koneksyon ito, mga kababayan, dito sa mga political personalities? Bakit sila may picture with Amy Marcos tapos ni Harry Roque? Nagkataon lang ba? O magkakakilala ba sila? Ganun ang mga, anyway, nasa proseso po ng investigasyon ang ating mga authorities. So abangan na lang natin ang resulta ng pag-iimbestiga ng ating PNP. Tayo naman ayaw natin na magbigay ng mga paduda, di ba? Although siyempre itong lumitaw na mga pictures, magbibigay ng duda sa isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Pero tayo ayaw natin na magbigay ng mga haka-haka o magpalabas ng mga haka-haka. Although siyempre kaduda-duda. Yan kaduda-duda. Marbil also debunked false reports of additional kidnapping circulating on social media and warned of legal actions against those spreading disinformation. Siguradong mga supporters na naman po ng mga DDS na naman po ang ginagamit kasi nila po ito na propaganda laban sa Marcos administration kasi ang linya ng mga black propaganda nila, bumalik na yung krimen, bumalik na yung droga. Kasi ang bida lang sa buhay nila, si Tatay Diggs. Ganon ang mga linya nila ng mga propaganda using fake news. So sabi ni General Marbil, there is no truth anya to these reports about the alleged kidnapping of business personalities. Such malicious disinformation will not be tolerated, sabi po ni Marbil. Anyone proven to be spreading fake news will be dealt with
accordingly. Tutugisin po sila mga kababayan dahil sa walang tigil niya na pagpapakalat ng misinformation, disinformation, malinformation. Sabi ni Jane Fajardo, itong si Liao identified as the operator tapped by the masterminds for the kidnapping and said he is associated with other kidnapping cases linked to the Philippine offshore gaming operators. Kaya siguro may picture mga kababayan ni Harry Roque. Pag Pogo operations po, ang pumapasok sa isipan natin ay si Harry Roque. And siyempre, associated lagi sa previous administration. O ngayon, kaya siguro may picture din si Liao kay Amy Marcos kasi dikit ng dikit po sa mga Duterte itong si Amy Marcos. Kaya nakapagpa-picture din si Liao. You see? But anyway, hindi pa natin alam kung bakit may picture kay Amy Marcos. Kaya yun ang ating alamin sa mga susunod na developments na investigasyon. Sabi dito sa balita ng abogadonews.com, the PNP is withholding the identity of the masterminds in case kidnapping for now. Ibig sabihin, yung mastermind, alam na ng PNP, kaya lang di pa ninalabas kung sino. So na-extract nila yung information siyempre mula dito sa mga suspects sa interrogation na ginawa ng mga pulis. Fajardo said Liao and David were spotted at the house in Mikawayan, Bulacan, where Ke and Pabilio were lured for a meeting and they were believed to have been killed. Yung scene of the crime operatives or SOCO, pinoproseso na nila yung mga na-recover na mga ebidensya. According to Fajardo, the kidnapping of Ke was planned months in advance. Nung January pa daw nagsimula yung plano. So sabi niya, the suspects used a Chinese female contact to lure the businessman to a meeting in Bulacan noong March 29. The following day, Ke's family received a 20 million na ransom demand and they reported the matter to the police. Yung patay ng katawan ni Ke at saka yung driver na si Pabilio na recover sa Rodriguez Rizal noong April 9. Fajardo said the police were able to track the movement of the victim's vehicle through surveillance footage, intelligence reports, and cyber monitoring, which then helped them identify David. She also read out a statement from Ke's family thanking President Ferdinand Marcos Jr. and PNP officials for their efforts to arrest the people behind the kidnapped slay. Pabilio's family likewise expressed its gratitude for the resolution of the case. Sabi po ni Fajardo. Kaya pati si Speaker Martin Romualdez ay nagbigay ng commendation and credits to the President. Yan dahil sa pagkakaaresto po sa kidnap slay suspects ni Anson Ke. Kaya sabi po ni Martin Romualdez po, the commitment to quickly resolve this case is a testament niya to President Marcos' strong leadership and commitment to keeping our communities safe. It shows that under this administration, no criminal will be beyond the reach of justice. This case proves that our law enforcement institutions, when fully supported, are capable of solving even the most complex crimes without resorting to violence or extrajudicial means. May patama pa mga kababayan, walang ijikian niya, sabi ni Martin Romualdez. Tama ba? Patama po sa previous administration. Gaano man kalaki ng krimen mga kababayan tulad nitong kidnap slay sa isang mayamang negosyante. Pero tingnan ninyo, walang namatay mga kababayan dito sa mga suspects. Iharap sila sa hustisya mga kababayan. We commend the PNP led by General Marbil for showing that the rule of law works when we are united in purpose and committed to due process. Sabi po ni Romualdez. He reaffirmed the commitment of the House to supporting legislation that enhances law enforcement capabilities, improves interagency coordination, and strengthens the criminal justice system. Sabi po ni Martin Romualdez, our responsibility niya is to make sure our laws and institutions work to protect for every Filipino. We will continue to support efforts that ensure justice is served swiftly, fairly, and within the bounds of the law. Bullseye mga kababayan, yung previous administration po at mga propagandista po nila na ginagamit itong kidnap slay kay Anson Ke para siraan po ang Marcos administration. Paya kayo ngayon. Tama po? May ipapaliwanag na naman po itong si Harry Roque pati si Amy Marcos kung bakit may picture siya ng isa sa prime suspect dito sa kidnap slay ni Anson Ke. Bakit ganon? Ay paliwanag nila to. Ano ba to? Kilala ba nila o hindi nila kilala?
Nagkataon lang na nakapagpa-picture sa kanila itong si David Tanliao. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng sa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.